taon-taon nawawalan ako ng bangka sa laot dahil sa lakas ng alon at hangin sa gitna ng karagatan. Pero hindi ako tumigil sa hamon ng buhay para sa aking pamilya. Kaya ipinagpatuloy ko lang ang hanap buhay sa dagat para sa aking pamilya. Hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko ngayon. Sabi ni Ronald Dugo, habang tinitignan ang malawak na karagatan, noon pa man ay kasama niya ang kanyang ama sa paglalayag. Mula sa simpleng pangarap na makatulong sa kanyang pamilya, nagtayo si Ronald ng kanyang sariling negosyo na unti-unting lumago. Ngayon, siya na ang nagbibigay inspirasyon sa iba pang mangingisda sa Dinapigue, Isabela. Ako po si Christopher Dumasian na tauhan po ni Boss Unad Dogo. Nang simula po ako pumunta sa kanya, maganda po yung naging aking buhay. Napaayos po yung bahay ko, nagkaroon po ako ng mga sasakyan. Saka po, mabait po siyang tao. Siya po ay maayos sa mga tauhan niya. Ako po si Arvin Sipondes. Bali, 2016 po ako nung dumating dito. Dumating po ako ng walang trabaho. Tinulungan po ako ni Kuya Onad, ni Ronald Dugo na mag-fishing po. Siya po ang humikayat sa akin na mangisda. Bali, bagong dating lang din po ako noon. Siya po ang tumulong sa akin. Binigyan niya po ako ng bangkang gagamitin. Bali, ayun po yung pinagsimulang kong paghanap buhayan dito. Pinansusuporta ko sa pamilya ko, sa mag-iina ko. Kaya malaki po ang pasasalamat ko sa kanya sa binigay niya pong tulong sa akin tsaka sa pagtuturo niya na rin po mangisda sa akin. Sa bawat paglayag, dala niya ang determinasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho. Ngayon, hindi lang siya isang matagumpay na mangingisda, kundi isang tagapagbigay inspirasyon din sa kanyang komunidad. Si Ronald Dugo, mas kilala siya dito sa aming bayan bilang Onad. So si Onad ay graduate siya ng forestry at siya ay nagtrabaho sa isang mining company at siya ay tumigil taong 2007. At doon siya nagsimula na engage sa fishing activity at nagsimula siya rin sa pamamagitan ng isang bangka lamang na pangisda at unti-unti niya ito na napalago hanggang sa nagkaroon siya ng karagdagang mga bangkang pangisda, nagkaroon siya ng mga tauhan, nakapagpundar siya ng mga sasakyan na pangbiyahe papunta sa Malabon, pambiyahe ng mga maisda, hanggang sa napalago niya ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng kanyang sikap. At sa ngayon, meron na siya mga fishing vessel, na 2 fishing vessel. At meron na rin siya yung mga naitatag na mga artificial reef. Sa ngayon, si Onad ay marami siya natutulungan tao in terms sa employment sapagkat sa isang fishing vessel pa lamang nagre-range ng hanggang 30 na katao ang empleyado. So, kung 2 ang kanyang fishing vessel, ibig sabihin, minimum ng 60 katao ang kanyang empleyado at malaking bagay yon. In terms naman sa naiambag niya dito sa ating local government unit, malaking ambag sapagkat syempre, dahil sa kanyang negosyo, ay nakakapag-ambag siya sa pamamagitan ng revenue collection. Hindi naman uunlad ang kanyang fishing industry, business, kung hindi siya compliant sa mga ipinapatupad ng ating gobyerno, lalo sa mga panuntunan na pinapatupad ng BIPAR in terms of pag-install ng mga artificial reef. So very compliant si Onad. So siguro yun yung dahilan kung bakit sinuwerte rin sa kanyang negosyo. Ni-endorse ko si Ronald Dugo bilang isang nominee sa Fisher Fox dahil siya mismo ay noong una ay isang pangkaraniwang mangisda. Then nagkaroon siya ng mga sariling bangka, mga tauhan, kaya na-improve yung kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng pangingisda. So
So ngayon ay kinikilala siya bilang isang businessman na tumutulong sa lahat ng mga isda kung kinakailangan nilang may finance yung kanilang mga huling isda. So siya yung nagsilbing buyer ng mga isda dito sa bayan ng Lilaing. Si Ronald Dugo, isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang pagsusumikap, determinasyon, at pagtitiwala sa sarili ang susi sa tagumpay.